Umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog sa Negros Island. Galing ang ingay sa pagputok ng Bulkang Kanlaon na ayon sa PHIVOLCS ay moderate explosive eruption. Sa mga larawang nakuna ng ilang residente, kita kung gaano kakapal ang asupreng ibinuga ng bulkan. Chris, it's coming back north! Institute of Volcanology and Seismology, or PHIVOLCS, has over the potential threat of lahar and muddy stream flows along the major channels of Mayon volcano, particularly on the southern to eastern slopes. This due to the anticipated heavy to intense rainfall expected from Ada, which is now a tropical storm as of 5 p.m. today. According to PHIVOLCS, the highly dangerous hot lahar could affect areas situated along the Miisi and Binaanan channels. Eso no es un eclipse. Por acá en los ojos del cielo, jefe. Pensé que algo así pudiera pasar. ¿Se está rompiendo? Allá arriba se ve mejor. Allá viene otro. Mira cómo se abre. Nunca había visto algo tan grande. Allá viene otro. No, Ezequiel está. Isang maliwanag at nagliliyab na bagay ang bumulaga sa ilang taga-barangay Hawa sa Valencia, Negros Oriental. Christ has given signs of His coming. He declares that we may know when He is near, even at the doors. He says of those who see these signs, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. These signs have appeared. Now we know of a surety that the Lord's coming is at hand, na naitala sa Desire of Ages 632, 1898 at Last Day Events 19.2. Na ibig sabihin, ang Panginoon ay magbibigay ng mga palatandaan sa nalalapit na niyang pagbabalik, na halos papalapit na siya sa pintuan ng ating planetang Earth kasama ang kanyang napakaraming mga banal na anghel. Ang ating henerasyon ay hindi matatapos hanggat hindi nagaganap ang mga sinabi ng Panginoon bago siya dumating. Luke chapter 21 verse 25. And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth distress of nations, with perplexity the sea and the waves roaring. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Jesus declares, there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth distress of nations. Those who behold these harbingers of His coming are to know that it is near, even at the doors. Matthew 24:33, na naisulat sa Last Day Events 19.3. Na ibig sabihin, idineklara ng ating Panginoon na magkakaroon muna ng mga senyales sa araw, na halimbawa na nito ang hindi lang isa kundi ilang beses na nagkakaroon ng eclipse, mga tanda sa buwan na ilang beses na nating nasasaksihan na nagiging kulay pula o kulay dugo na binabanggit sa Biblia, at lumalaki ang buwan na ang tinatawag dito ng ilang balita ay supermoon. Mga tanda sa bituin na marami na ring nababalita na nagkakaroon ng mga falling stars sa ilang panig ng mga bansa. Ang mga senyales na inihuhudyat sa atin na atin din nakikita ng ating mga mata ay palatandaan na malapit nang bumalik ang Panginoon, na siya ay halos malapit na nasa pintuan ng ating planetang Earth upang parusahan ang mga nagpapatuloy gumawa ng kasalanan at mga tumatanggi sa mga tunay na salita ng Diyos. At para wakasan na din ang mga pandaraya ni Satanas kasama ng kanyang mga kampon upang ibulid ang
ang tao sa pagkakasala. Matthew chapter 24 verse 33. So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, ang pagdating ng ating Panginoon. Matthew chapter 24 verse 6 to 8. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. At mga karirinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence, and earthquakes in diverse places. Sapagkat masisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. All these are the beginning of sorrows. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. The nations are in unrest. Times of perplexity are upon us. Men's hearts are failing them for fear of the things that are coming upon the earth. But those who believe in God will hear His voice and amid the storm, saying, It is, I be not afraid. The Signs of the Times, October 9, at naitala rin sa Last Day Events 19.4, na ibig sabihin, ang bansa ay mas makararanas pa ng mga kaguluhan o ang bawat bansa, at magkakaroon ng kabalisahan at kaba ang mga tao na tinatanggihan ang salita ng katotohanan ng Diyos. Maging sila ay matatakot sa mga darating na lagim na malapit ng maranasan ng ating mundo. Ngunit ang mga tunay na sumasampalataya sa Diyos na nagsasagawa ng kanyang mga salita at mga kautusan at nakikinig ng kanyang mga babala upang sila ay maghanda, ay maririnig nila ang tinig ng Panginoon sa kabila ng mga kaguluhang maranasan ng sanlibutan, at sasabihin ng Panginoon sa kanila, narito ako para ingatan ka, kaya't huwag kang matakot.